Bago po sa saksi, mahigit 5,000 stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa bagyong Christine ayon po sa Philippine Coast Guard. Isinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Tagkawayan sa Quezon. Saksi, si June Veneracion. Kailangan na po namin rescue yan kasi napakataas lang po ng tubig dito. Ayan, si nanay. Mula gabi hanggang madaling araw, walang patid ang pagpapalikas sa mga binagyong residente sa Lopez, Quezon. May isa pa? Ay, sige, ako nang bahala doon. May sanggol? Hala, sige po, may isang sanggol pa po pala dito. Ang pangalawang bata na na-rescue na ni Kagawad. Oras ang kalaban, lalo't madilim at may banta ng baha. Nanginginig po ako sa takot sa tubig dahil malakas po ang agos. Kaya po ako'y nanervous naman. Nang lumiwanag, patuloy ang rescue operation. Umabot sa 400 ang mga evacuees sa buong Lopez. Fortunately, sir, wala naman po kaming reported casualties. 12 barangay ang apektado ng baha. Pahupa na rin ang tubig lalo na sa mabababang barangay. Ang tubig po namin ay hanggang dito po. Kagabi po yan. Kagabi po. Ngayon po naman, bago lang na naalis ang tubig, hanggang dito na lang po. Pero ang takot ng mga residente, hindi pa rin humuhupa. Mari pong mamaya po may tubig na naman. Gawa po na hindi pa naman naalis yung ating sama ng panahon. Napuruhan din ng bagyo ang bayan ng Tagkawayan sa Quezon. Kabi-kabila ang baha na nagdulot ng mahigit 100 milyong pisong pinsala sa mga taniman at pangisdaan. Dahil dyan, isinailalim ng LGU ang Tagkawayan sa state of calamity. Nasayang din ang mga palay na aanihin na dapat sa bukid na ito sa gumaka matapos padapain ng bagyo. Sa Lokban, nawasak ng malakas na hangin at ulang dala ng bagyo ang covered court sa Lokban Elementary School. May classroom ding nasira nang mabagsakan ng puno. Maraming gamit ang nasira at nabasa, kaya nananawagan ng tulong ang mga guro. Bahagya namang tinangay ang bus na ito sa San Narciso, Quezon sa tindi ng karagasan ng tubig. Ligtas naman ang driver, konduktor at mga pasahero nito. May ilang pasahero ring stranded kanina sa Batangas Port lalo't bawal ang paglalayag dahil sa lakas ng alon. Pinalipat din ang mga pasahero sa likuran ng terminal building dahil posibleng sa Biyernes o Sabado pa magbabalik normal ang biyahe sa pantalan. Inatasan ng Batangas PDRRMO ang pamunuan ng Batangas Port na hanapan ng matutuluyan ang mga pasahero. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Sa ibang balita, nagharap sa pagdinig ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nag-aakusa sa kanya ng sexual abuse. Idinetali po ng mga biktima ang kanilang mga alegasyon sa harap mismo ng pastor. Mariin namang itinanggi ni Kibuloy ang mga paratang. Saksi, si Maki Pulido. It was only when I left out of the group that I finally clearly understood that the man I had believed to be God's chosen and holy was an impostor, oppressor, and deceiver. The man I had revered as a holy figure was in reality an ordinary mortal, one who had exploited my genuine commitment and dedication to God. Sa pagdinig ng Senado kanina, inilahad ng isa sa mga orihinal na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Teresita Valdehueza ang pang-aabuso umano sa kanya ni Pastor Apollo Kibuloy. Nangyari raw yan noong 1993. Mula Maynila, pinapunta raw siya ni Kibuloy sa Cebu dahil may sasabihin anyang importanteng mensahe. Pero noong sila na lang dalawa ang nasa loob ng hotel room, sinabihan siyang matulog sa tabi ng pastor. Ang mga bagay na ito inilahad ni Valdehueza habang nasa parehong pagdinig si Kibuloy. Without a word, after turning off the light, he embraced me, undressed me, and violated me with his lustful act, and left me in shock and speechless. He then said, "This is the fulfillment of God's revelation." Katakot-takot na parusa at pamamahiyari ng ginawa umano kay Valdehueza nung magsabi siyang gusto na niyang tumiwalag. My exaggerated story was then distributed to all his leaders and ministers, and they believed I was filthy, I was pervert, and I was wicked, painting me as the sole guilty party, while ACQ remained innocent.
Isinalaysay rin ni Valdez ang anyay quota system sa mga KOJC worker para sa fundraising. 500 to 1,000 pesos kada araw ang quota ng ilang KOJC worker sa pagbebenta ng kakanin. Si Valdez minsan na raw nagkakota na 10 to 15 million pesos mula sa caroling. Marami pong estudyante na Nobyembre pa lang kailangan nang mag-absent sa paralan at ang iba hindi na nakabalik sa pag-aaral dahil inuna ang simbahan, inuna ang pag-caroling, inuna ang paghanap ng pera. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Humarap din kanina ang Ukrainian na si Yulia na pinili ring magpakita ng mukha sa pagsasalaysay ng sexual abuse na nangyari sa kanya. He had the key of each room, and just in the middle of the night, he come to my room and have sex with me. Then, and you cannot run away. Ayon sa Davao City Police, nasa 200 babae ang ginahasa umano ni Kibuloy sa mga nakalipas na taon. Through his preaching with the inner pastorals per narrative of the former pastorals, Kibuloy aimed to acquire 1,000 women anchored on the biblical story of Solomon, king of Israel, who had 700 wives and 300 concubines. Ang mga alegasyon ng sexual abuse mariing itinanggi ni Kibuloy. Sinexually abuse niyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit pong- niyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin. Idinetalye rin ng CIDG Regional Field Unit 11 ang umano'y private army ni Kibuloy na tinatawag na Angels of Death na panakot umano sa mga miyembro ng KOJC. Apollo Kibuloy handpicked trusted members with background in military and security training to compose the Angels of Death, which later on utilized as liquidation team to various KOJC locations nationwide. Giit ni Kibuloy, gawa-gawa lang ang mga paratang na meron siyang private army. Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Nang makaharap ang media pagkatapos ng pagdinig, sabi ni Kibuloy, sa korte niya sasagutin ang mga alegasyon. This one is like trial by publicity. Wala kaming resource person. Walang galing sa amin. Galing lahat doon sa kabila. O kaya, yung KOJC incident, hindi naman binanggit. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Tiniyak ng MMDA na gumagana ang mga pumping station sakaling bumaha sa Metro Manila, bunsod ng bagyong Christine. Sa Pililla, Rizal, lumikas na ang ilang residente sa takot na maulit ang bahang kanilang naranasan noong mga nagdaang bagyo. Saksi, si Marie Zumali. Ayan po, palaki na po ang tubig dito. Dito po sa may barangay outpost po ng Tabaco Lipat-Lipat. Mabilis ang ragasan ng tubig sa bahaging ito ng Pililla River sa barangay Hulo sa Pililla, Rizal. Ang matinding agos ng tubig kasunod ng magdamagang buhos ng ulan sa lugar. Umabot sa kritikal na level na halos 15 metro ang tubig sa naturang ilog. Pinapaalalahanan po ang lahat na mag-ingat na. Kaya naman ang mga tauhan ng barangay nag-ikot sa mga kabahayan para hikayatin ang mga nakatira malapit sa ilog na lumikas ng maaga. Masyado pong mahirap pagka aabutin pa ho ng gabi kung kailan nandyan na ho yung sakuna. Ang ilang residente sa barangay Hulo, maaga nagsilikas dahil na rin sa takot na maulit ang malalim na baha tulad ng mga nagdaang bagyo. Ayoko na po maulit yung nangyari nung yung bagyong Inting. Buntis pa ako noon dito. Rescue po nila kami hanggang bewang na po yung tubig hanggang sa nahulog pa ako sa hagdan. Nahimatay nga po daw ako. Pero ang iba pinili munang magpaiwan sa kanilang mga tahanan dahil tumigil naman ang ulan at wala pang baha. Ang mga otoridad patuloy ang pagbabantay sa antas ng ilog ngayong mas lumalapit pa ang bagyo. Inihanda na nila ang mga sasakyang maaaring magamit kung may kailangan i-rescue. Wala pa pong 20 minutes, malaki na po kaagad. Kasi nung i-monitor po namin, kanina nasa 6 meters lang po. Nung lumakas po yung ulan, naging 10 na po kaagad. Tiniyak din ng barangay na may sapat silang supply ng mga pagkain, banig
at kumot sa evacuation center para sa mga nais lumikas. Sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City, malakas ang agos ng Marikina River. Umaasa ang MMDA hindi masyadong maapektuhan ng dalang ulan ng Bagyong Christine ang Metro Manila. Ngayong araw, nagpadala ang MMDA ng mga rescue team na binubuo ng hanggang 60 tao sa Bicol. Naman po namin siya pwede ipadala kaagad-agad sa ibang lugar dahil naghahanda rin po kami kung sakaling tamaan ang NCR. At yung kalahati po ay may iwan muna dito hanggat sa ma-ensure po namin na safe na talaga ang NCR. Kung sakali gumagana na ang Emergency Operations Center na konektado na ang lahat ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para mabilis ang koordinasyon ng tulong. Pagtitiyak ng MMDA gumagana ang mga pumping station nila para hindi na bumabad ang mga baha. Yung mga pumping stations po natin, kung sakali po, wag naman po sana na dumating din yung ganyang kalakas na pag-ulan sa Metro Manila, ay makakatulong para mabilis mapahupa yung tubig baha. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Patuloy ang paglapit ng Bagyong Christine sa coastal waters ng Isabela. Base sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 150 kilometers sa silangan ng Etiague, Isabela. Napanatili ng bagyo ang lakas ng hangin nasa 95 kilometers per hour, buksong nasa 115 kilometers per hour at kumikilos pa northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahang maglalandfall ito sa Isabela ngayong gabi o bukas na umaga. At nakataas ngayon ang signal number 3 sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at southern portion ng Abra. Gayon din po sa Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, La Union, pati na sa central at southern portions ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa Metro Manila, Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, Apayao, natitirang bahagi ng Abra, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, natitirang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Quezon, kasama ng Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Signal number 1 naman sa Batanes, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan, Cuyo Islands, Calamian Islands, Albay, Sorsogon, Masbate kabilang ang Ticao at Burias Islands. Signal number 1 din sa Aklan, Capiz, Antique kasama ang Caluya Islands, Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, northern at central portions ng Cebu kasama ang Bantayan Islands at Camotes Islands, Bohol, eastern Samar, northern Samar, pati na ang Leyte, Samar, Biliran at southern Leyte. May banta naman ang moderate hanggang high-risk storm surge sa ilang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Aurora, Cagayan at Isabela.